Hello, ang topic natin ngayon ay dalawa. Ito yung order of operation at saka ah, groupings. Grouping ng bawat term or bawat numbers. Grouping. So sa order of operation muna tayo. Sa order of operation, ano ba yung order of operation? Ito yung pagkasunod-sunod kung paano mo i-execute yung isang operation or yung isang solution para mapunta ka sa simplified form ng iyong expression or ng iyong solution. Or ito yung tamang pagkasunod-sunod para isimplify mo ang isang algebraic expression or isang arithmetic expression. So, ito yun. Uh, Nabanggit natin nung nakaraan, yung tungkol sa PEMDAS. Nandito sa kaliwa, ito, PEMDAS. Actually, ang original niyan is MDAS. MDAS. Yan ang original niyan, MDAS. MDAS means multiplication, division, addition, and subtraction. Ang pag gamit ng MDAS is ina-apply from left to right. Ganun. Mula sa left, papunta sa kanan. Yan ang ina-apply ng MDAS. Tapos meron tayo yung tinatawag na plus, merong PM, PE. So pag pinagdugtong mo yan is nagiging PEMDAS. Yung PE is yung P nagre-represent yan ng ito, parenthesis. Tapos yung E, nagre-represent yan ng exponent. So yan ang acronym niya. PEMDAS. Punta naman tayo sa group. Dito naman sa group, mayroong 4 na klase para masabi mong sila ay magkaka-group. Yun nga, nabanggit natin kanina, yung parenthesis. Yung parenthesis. Tapos yung, yan, lahat ng number or anything na nasa loob ng parenthesis, sila ay isang group. Tapos yung isa is yung radical sign. Lahat ng number or variables or whatever nasa ilalim ng radical sign na ito, sila ay isang group. Tapos yung absolute sign. Lahat ng number na nasa loob ng absolute sign, sila ay magkaka-group. Tapos yung isang, yung division sign, yung bar, ganyan. Lahat ng number na nasa numerator, kasi division sign or fraction sign, yan, lahat ng number na nasa numerator, at saka lahat ng number na nasa denominator, yan ay magkaka-group. Lahat ng number na nasa numerator ay isang group. Lahat ng number na nasa denominator ay isang group. Bigay tayo ng halimbawa. Tulad ng kanina ng halimbawa natin, ito, sa loob ng parenthesis, 2 plus 3 times 4, yan ay isang group. Magkaka-group yan. Magiging 3 times 4, 12. Plus 2, 14. O, di ba? Ganun din sa radical sign. 2 plus 3 times 4. So, magiging square root of 14. Ganyan yan. Tapos, dito sa loob ng absolute sign, plus 3 times 4. So, magiging absolute of 14. Tapos, dun sa division, halimbawa, magiging 2 plus 3 times 4. Tapos, 3 times 2 divide 1. So, yan. Lahat ng number dito sa numerator, isang group to.
dito sa lahat ng number na nasa baba, isang group pa rin yan. Okay? So, ang magiging ano yan is 14 over 6. Yan. So, ganyan. Ito yung mga sign of groupings. Yan, yan, yan. So, punta tayo ngayon sa isang example. Pagsamahin natin yung order of operation at saka yung group. Halimbawa, ganito. 2 plus 3 times 4 square plus 4 minus 15 divide 3. Tapos mayroon tayong bracket na isa. Ganda natin yung bracket. Plus 3 times 4 plus hindi 2. Okay. So, yan ang halimbawa. Ngayon, meron kayong nakitang bracket na ito. Meron kayong isang nakitang bracket na ito. Tapos, sa loob ng bracket ay merong dalawang parentheses. Tapos, sa mga ibang example, makikita niyo pa ito, mayroong bar dito, ay column. Tapos, mayroon pang plus na naman dito or multiply. Ibig sabihin yan, sa lahat ng nasa loob ng column, ito ay degree of group. Ito yung degree of group. Ibig sabihin, itong column na ito, nagpapakita na sakop niya lahat ng ito. Sakop niya ito lahat. Isang group siya. Kung gagamitin mo yung column, isang group ito. Ngayon, kung itong bracket naman, nagpapakita na ito lang group niya. Yan yung second degree of grouping. Nasa second degree grouping yung bracket. Tapos itong parenthesis naman is nasa first degree of group siya. Okay? Pero hindi ko na natin dodagdagan niya masyado ng mahaba. Pero itong form na ito, yung mayroong column, pwede pa rin ilagay dyan. Walang problema yan. Okay, so, ang groupings, ang rules sa pagsisimplify ng naka-group ay uunahin natin ang nasa loob ng parenthesis, di ba? Sabi niya. So, meron tayong tatlong parenthesis, ito, at saka ito. So, tatlo. Ang pagsisimplify ang rules sa pagsisimplify ng parenthesis ay dapat from inside to outside. Okay? Take note. Ang pagsisimplify sa paggamit ng grouping is from inside to outside para matanggal yung mga parenthesis. Ang pag-a-apply naman ng MDAS ay from left to right. Okay? Yun ang tandaan nyo. So, uunahin natin itong parenthesis na ito. So, tatlo ang unahin natin. Ito, 1, ito, 2, at saka ito, 3. So, meron tayong tatlong parenthesis na nasa loob ng mga bracket pa. So, meron tayong tatlong parenthesis na dapat i-simplify. So, ganito. Kahit sa group na ito, sa group 1 na ito, i-apply mo pa rin dyan yung MDAS. Di ba? So, ito yung multiplication, MDAS. Magiging 2 plus 12. Yung parenthesis nandun pa rin. Hindi pa rin maalis. Tapos may square pa. Plus, so sa group 2 na to, i-apply pa rin natin yung MDAS. Multiplication, wala dito. Division, meron ito. So, magiging, i-apply pa rin natin yung close and open parenthesis, minus 15 divide 3 is 5. Okay? Tapos, mayroon pa rin tayong ditong bracket. Di pa rin natin maaalis kasi nandiyan pa yung parenthesis plus. Sa group 3,
ito naman, i-apply pa rin natin yung MDAS. Nandyan ba yung multiplication? Meron. Pero wala namang division. So, magiging, parenthesis 12. 12 plus 2. Isang group pa rin ito. Sige, ilagay natin yung column. Kahit wala naman na yung column is okay lang naman. Kasi, kailangan lang ang column kung mayroong another operation dito. Kung mayroong addition dyan, or may multiplication, or mayroong division, yan, kailangan pa natin ng column dyan. Pero dahil wala naman, kahit tanggalin na natin yung column, or ilagay nyo lang yan, walang problema. Pero pag tanggalin natin, wala rin problema. Okay. Yung parenthesis, hindi pa rin natin natatanggal. So, tanggalin natin. So, magiging ganito na siya. Ito group 1 pa rin. Ito group 2 pa rin. Ito naka-group 3 pa rin yan. Naka-group pa rin yan. So, meron pa rin tayong tatlong group kasi meron pa rin tayong tatlong parenthesis. So, 2 plus 12, 14. Pwede ko na bang alisin yung parenthesis? Oo, pwede na. Basta, isulat mo dito yung exponent na 2. Plus, 4 minus 1. Oh, magiging negative 1. Ngayon, pangit yan kung wala. Sabi ko sa unang discussion natin na ito ay confusing. Para hindi confusing, gamitin natin ang parenthesis. So, hindi pa natin natatanggal yung parenthesis dyan. Since hindi pa natin natatanggal yung parenthesis dyan, ibalik pa rin natin yung bracket. Plus, ito, 12 plus 2. So, magiging 14. Ibabalik pa ba natin yung parenthesis ng 14? Pwedeng ibalik, pwedeng hindi balik. Okay? Kasi, itong nasa loob ng bracket, nagpapakita na isang grupo ito. Tapos, itong 14, wala na siyang kagrupo. Stand-alone na siya, mag-isa na siya. Yun, may pa rin parenthesis dito. Mayroon pa rin tayong parenthesis. So, kailangan natin tanggalin yan. Ngayon, papasok dito yung rules ng multiplication. Nasaan dyan yung rules of multiplication? Ito. Ito yung rules of multiplication na dinascuss natin sa part 1 ng ating discussion. So, magiging ganito yan. Dapat matanggal yung parenthesis na yan. So, 14 square. See, itong part na ito is considered rule of multiplication. Kasi, sabi natin, kapag nakakita kayo ng parenthesis na ganito, tapos mayroong positive dito, that is considered multiplication. Diba? Multiplication of unlike sign, ibig sabihin, multiplication ng magkaibang sign, ang result ay negative. So, negative 1. Kasi nandun, no? Balikan natin, nasa taas yan nasa rules ng, ito, rule number 2. Yung multiplication ng positive and negative number, ang result ay negative. Okay? So, yun, negative 1. Ngayon, wala nang parenthesis. Hindi ko na kailangang ibalik yung parenthesis kasi na-simplify na siya. Natanggal na yung parenthesis dyan. Ngayon, yung bracket na ito, pwedeng palitan mo na yan. Itong bracket na ito, hindi pa natatanggal. Ang natanggal lang natin is yung parenthesis. So, itong bracket na ito, hindi pa natatanggal. Since wala na tayong parenthesis, yung bracket, palitan na natin ng parenthesis. Plus 14. Okay. Ngayon, may parenthesis na naman dyan. Kasi nga, yung bracket, pinalitan natin yung parenthesis. Pwede rin namang ilagay mo yung bracket, pero tatanggalin mo pa rin yung bracket. So, 14 squared minus 1. Ano ba yung 14 squared minus 1? Ano ba yung 14 squared? Yan is 196. Yung 14 to the power of 2, or tinatawag natin 14 squared is 100. Magiging 196. 196 minus 1. So, bracket pa rin to Nasa loob pa rin yan ng bracket. Hindi mo pa rin pwedeng tanggalin kasi
magka-group pa rin yan. Magka-grupo pa rin sila. Ang tinanggal lang natin doon is yung exponent. Yun. Para matanggal mo yung exponent na 2, yung 14 ay magiging 196. Kung paano nangyari yon, huwag nyo munang intindihin sa ngayon kasi i-discuss din naman natin yan sa susunod na mga topic. Ngayon, for the meantime, hayaan nyo muna kung paano naging 196 yung 14. Basta't ang main topic lang natin dito, ang adhikain natin is yung groupings and simplification ng at saka rule of order of operation. So ito, magka-group pa rin. Ngayon, 196 minus 1. Tanggalin na natin yung parentheses. Para matanggal yung parentheses, 96 minus 1 is 195. Plus, yan. Wala nang parentheses doon kasi tanggal na. Okay. So, ang naiiwan is 195 plus 14. 195 plus 14 is equal to 209. So, ang sagot natin dyan is 209. So, ito na yung sagot. Okay? Yan ang rules sa pag-a-apply ng order of operation at saka grouping. So, inuulit ko, sa order of operation, kapag ginamitan mo ng MDAS, ang execution niyan is from left to right. Pag naman sa grouping, is from inside to outside para matanggal mo yung mga parentheses. Okay? So, reminder, ang kailangan nyo matutunan ng gusto is yung rules ng positive, negative numbers. Tapos yung MDAS, yung rules niya is from left to right. Tapos yung rules sa pagtatanggal ng parentheses is from inside to outside. Then exponent, yun. So, i-review nyo ito maigi kasi ito ang itong mga basic rules na ito ang magiging bala nyo para makarating kayo sa mas malayo sa algebra. Kasi kailangan mo yan. Kung hindi mo yan alam, mahihirapan ka sa mga susunod na topic. Kasi dyan nakasalalay yung mga susunod na topic. So sana meron kayong natutunan sa topic na ito. Hanggang sa muli. Maraming salamat.